Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4416. Samantala, sa kontinente ng Great East sa Nine Mainlands, matatagpuan ang isang maliit na bayan na nakatayo sa boundary ng Great East at kontinente ng New World. Hindi naging malaki ang bayang iyon dahil sa walang katulad nitong lokasyon, pero dito pa rin pinipiling magpahinga ng mga taong naglalakbay sa buong mundo. Ito ang dahilan kung bakit napuno ng tindahan ang masisiglang bangkita ng bayang ito. Dito na makikitang lumalapit ang isang imahe mula sa malayo. Naglabas ito ng isang napakalakas na aura habang nagpapakita ng isang nanlalamig at pumapatay na mukha. Ito ay walang iba kundi si Sergio. Ilang oras ding sinuyod ni Sergio ang paligid para mahanap si Daryl at ang dalawang mga babae ng Mare Alize. Niya na niloko lang siya nito. Walang tigil na umangat ang galit hanggang sa malapit nang sumabog ang kanyang dibdib. Mabilis na naabo ang itsura ni Sergio nang makarating siya sa bayan. Dito na siya bumulong sa kanyang sarili. Nang hihina na ang tatlong mangmang na iyon, kaya sigurado ako na hindi pa nakakalayo ang mga ito. Sigurado siya sa kanyang sarili na kasalukuyang nagtatago ang tatlo sa bayang ito. Kaya agad na sumugod si Sergio papasok sa isa sa mga ina matatagpuan sa bayan. Gusto niyo po ba ng mapagpapahingahan, sir? Habang naglalakad papasok sa lobby, isang empleyado ang nakangiting lumapit sa kanya. Mayroon pa po kaming mga available na kwarto para sa inyo. Naiinis namang kumaway dito si Sergio. Umalis ka sa daraanan ko. Mayroon akong hinahanap. Dito na siya umakyat sa hagdan para pumunta sa second floor ng inn kung saan siya magsisimula sa kanyang paghahanap. Ano ang nangyayari? Agad namang nagkagulo ang mga empleyado para pigilan siya. Hoy, hindi ka po pwedeng umakyat dyan. Kami ang masisisi sa sandaling maistorbo mo ang aming mga customers. Agad na itinaas ng empleyado ang kanyang kamay para hatakin ang braso ni Sergio. Kasabay nito ang pag-abante ng mga bisitang nasa lobby para tingnan kung ano ang nangyayari. Nag-iiyak naman sa sobrang galit si Sergio bago nito sampilan sa mukha ang empleyado. Ang lakas ng loob mong hamarang sa akin Gusto mo na bang mamatay? Tumalsik patalikod ang empleyado sa lakas ng sampal na kanyang tinanggap. Tumama ang kanyang katawan sa lamesang May 10th Metro. Ang layo mula sa dati niyang pwesto na ikinasira nito. Sumirit ang dugo sa kanyang bibig habang tuluyang nawawalan ng malay. Isa pa ring ordinaryong tao ang empleyadong ito, kaya paano nito magagawang tanggapin ang sampal ni Sergio? Agad namang nag-init ang mga usyosero sa sobrang galit. Dito na nila pasigaw na tinawag si Sergio. Ang lakas ng loob mong pagbuhatan ng kamay ang sinumang gustuhin mo. Ano naman kung isa kang cultivator? Inisip mo ba na magagawa mo na ang lahat ng gustuhin mo? Walang tigil na maririnig ang sigaw ng mga ito sa ere, pero nanatili pa ring nanlalamig ang itsura ni Sergio. Tumingin siya sa kanyang paligid habang sinasabi na, may problema ba? Kung ganoon ay aksyonan nyo na ang mga reklamo ninyo sa akin. Halika na, labanan nyo ako. Kung hindi ay manahimik na lang kayo riyan sa tabi. Dito na lumabas ang isang napakalakas na aura sa katawan ni Sergio na nakapagpababa ng husto sa temperatura ng lobby. Hindi na nagsalita pa ng kung ano-ano ang mga tao sa paligid nang maramdaman nila ang aura ni Sergio. Hindi naman na nag-aksaya ng laway si Sergio. Agad siyang naglakad paakyat sa second floor para isa-isang halughugin ang mga kwarto. At sa loob ng pinakasulok na kwarto sa second floor ng inn, isang magandang imahe ang makikitang nakaupo sa bintana habang inobserbanan ang masiglang kalye sa kanyang ibaba. Masyadong makapidyaw hininga ang ganda nito habang nakasuot ng isang dilaw na dress na siya ring nagpakita sa magandang hubog ng kanyang katawan habang naglalabas ng isang pangmaharlikang aura. Ito ay walang iba kundi si Yvette. 8 naglalakasang mga cultivator ang tumayo sa kanyang likuran. Ang bawat isa sa mga ito ay mayroong
Lakas na malapit ng tumungtong sa huling stage ng Heaven Ascension. Personal na pinili ni Yvette ang mga ito para maging kanyang mga Royal Guard. Kalahating buwan na ang nakalilipas mula noong magbaba ng utos si Yvette na hanapin at wasakin ang natitirang mga bakas ng 5 Poison Sect. Wala silang mahanap na kahit ano hanggang sa nakalipas na 2 araw na kung saan ay nabalitaan nila ang tungkol sa pagsakop ng 5 Poison Sect sa isang bakuran sa Great East. Agad na pumili si Yvette ng ilang malalakas na bantay para magpunta nang walang pag-aalinlangan sa Great East. Kalahating oras pa lang ang nakalilipas mula noong mapadaan si Yvette sa bayang ito kung saan niya napagdesisyonang magpahinga ng sandali. Umupo si Yvette sa bintana habang tinitimbang ang mga personal na bagay sa kanyang isipan nang bigla siyang makarinig ng malalakas na lagabog mula sa lobby ng inn. Mukhang kasalukuyang nagkakagulo sa lobby ng tinutuluyan niyang inn. Ngayon, napasimangot si Yvette sa inis habang sinasabi na, "Dal-iyan ninyo, tingnan ninyo kung ano ang nangyari roon." "Opo, kamahalan." Agad na tumakbo palabas ng kwarto ang isa sa mga Royal Guard para tingnan kung ano ito. Hindi nagtagal ay bumalik ito ng may komplikadong itsura sa kanyang mukha. "Kamahalan, isa pong lalaki ang puwersahang naghahanap sa mga kwarto. Mukha itong malakas pero hindi ko po nakilala kung sino ito." Ito pala talaga ang nangyari. Mas lalong lumalim ang simangot ni Yvette habang dahan-daw ang tumatayo at sinasabing, "Halina't samahan ninyo akong tingnan kung ano ba talaga ito," sabi niya habang naglalakad palapit sa pinto. Thump! Sinabayan ito ng biglaang pagbukas ng pinto papasok sa kanyang kwarto na sinundan ng pagpapakita ng galit na si Sergio. Kabanata 4417. Dito na sabay-sabay na napatingin kay Sergio ang lahat sa sobrang gulat at galit na kanilang naramdaman. Ang lakas naman ng loob ng lalaking ito matapos niyang pasukin ang kwarto ng Empress. Pero hindi pa rin sinabi ni Yvette ang maharlika niyang pagkatao sa Great East, kaya agad na pinigil ng mga bantay ang kanilang galit habang pinipilit ang kanilang sarili na umiwas sa kagustuhan nilang saktan ang lalaking iyon. Kasabay nito ang paghinto ni Sergio sa tanawing bumungad sa kanya. Bakit napakarami ng mga tao sa loob ng kwartong ito? At pagkatapos ay agad na napatingin si Sergio kay Yvette. Natitigilan siyang tumitig dito habang napapapigil hininga sa kanyang sarili. Wow, napakaganda naman ng isang ito. Masyado nang malayo ang class nito sa mga babaeng katulad ni Kendall. Masyadong hindi kapanipaniwala ang pag-iikot ng isang napakagandang babae na kagaya nito sa loob ng isang maliit na bayan. Agad namang hindi natuwa si Yvette sa ginagawang pagtingin ni Sergio habang nanlalamig ng husto ang kanyang mukha. Ang lakas ng loob ng lalaking ito na bastyusan ako sa pagtingin niya ng ganyan sa akin. Gusto na nga talaga nito sigurong mamatay. Saan ka nagmula, bastos na nilalang? At ang lakas naman ng loob mong titigan ng kataas-taasang binibini. Nang ganyan hindi na napigilan pa ng mga Royal Guard ang kanilang galit habang umaabante ang isa sa mga bantay para ituro si Sergio at sumigaw ng lumuhad ka at humingi ng tawad sa kataas-taasang binibini. Ngayundan, ayaw sana ni Yvette na ipakita ang tunay niyang pagkatao bilang Empress ng New World, kaya inutusan niya ang kanyang mga bantay na tawagin siya bilang kataas-taasang binibini. Lumuhod. Agad namang nagulat si Sergio bago nito maibalik ang kanyang poster. Habang nakangising sinasabi na, "Isa ka nga talagang kataas-taasang binibini. Masyado ka ng mataas ang palaban. Tiningnan lang naman kita, pero nagawa mo pa rin akong paluhurin para humingi ng tawad. Anong karapatan mo para gawin iyan sa akin?" Walang kamuang-muang si Sergio na ang magandang babae sa kanyang harp-on ay ang Empress ng New World, na mayroong kahanga-hangang estado na hindi niya dapat binabangga. Dahil ayon sa nalalaman ni Sergio, isa lang anak ng mayaman si Yvette. Hindi naman naging mayaman si Sergio, pero hinding-hindi pa rin ito mapapaluhog ng kahit na sino ng ganoon-ganoon na lang. Muling sinadya ni Sergio na tumingin
sa katawan ni Yvette nang walang kahit na anong pag-aalinlangan. Isa ka lang namang anak ng mayaman kaya wala akong dapat na ikatakot sa iyo. Napakabastos mong hayop ka. Hindi na napigilan pa ni Yvette at ng kanyang mga royal guards ang kanilang galit. Dapat lang na igalang ng husto ang kahit na sinong maharlika kaya hinding-hindi nila ito mapapalampas. Agad namang binunot ng sumigaw na bantay ang kanyang espada ng walang pag-aalinlangan. Ang lakas ng loob mong bastyusan ang kataas-taasang binibini. Kung ganoon, ay gusto mo na nga talaga sigurong mamatay. Naglabas ng isang napakalakas na aura, ang internal energy ng Royal Guard. Habang maririnig ang kanyang boses sa hangin, dito na niya binunot ang mahaba niyang espada na naglabas ng isang nakasisilaw na liwanag sa ere. Habang sumusugod papunta sa direksyon ni Sergio, agad na nasira ang magandang daloy ng hangin sa paligid sa tindi ng puwersang kumalat sa kwarto. Habang sumusugod ang bantay, tumayo lang doon si Sergio habang nagpapakita ng gigil sa kanyang mukha. Hindi siya natakot ng kahit nakaunti sa bantay. Gusto mo akong patayin? Mukhang wala kang karapatan para gawin ito. Naging kasing lamig ng yelo ang boses na nagmula sa bibig ni Sergio. Dito na siya umatake gamit ang kanan niyang kamay. Itinaas niya ito para hawakan ang gamit na espada ng bantay. Nagpakita ng kulay berdeng mga kaliskis ang kanang kamay ni Sergio, na para bang isang nakal-alasong ahas. Gawa ang mga kaliskis na ito sa purong internal energy pero agad pa rin itong nagliwanag na para bang totoong kaliskis ang mga ito. Agad na manganginig sa takot ang sinumang makakakita nito. Nabalot ng pagkagulat ang lahat sa loob ng kwarto. Anong klase ng teknik sa pagpapalakas ito? Masyadong nakakatakot ang kanyang aura. Dito nang umisi si Sergio habang hinahawakan ng husto ng makaliskis niyang kamay ang espada ng bantay. Mukhang hindi mahihiwa o mabubutas ng kahit na ano ang kaliskis sa kanyang kamay kaya natural lang na hindi rito tumagos ang espada. Kasabay nito ang pagpasok ng nakakatakot na enerhiya sa katawan ng bantay habang sinusubukang kunin ang kanyang espada, pero hindi na niya naigalaw pa ang kanyang katawan. Ang lakas ng loob mong magpaka-arrogant kung ito lang naman ang kaya mo Sumanghal ng malakas si Sergio habang pinuputol ang blade ng espada. Dito na niya itinaas ang isa pa niyang kamay para atakihin sa katawan ng Royal Guard. Masyadong naging mabilis ang mga pangyayari kaya hindi na nabunat pa ng bantay ang kanyang espada sa tamag oras. Wala na siyang magagawa pa habang tumatama ng direkta ang pag-atake sa kanyang katawan. Gumawa ang bantay ng isang mababang ingay habang sumisirit ang sariwang dugo sa kanyang bibig at tumatalsak ng malayo patalikod. Bumagsak ng malakas ang kanyang katawan matapos nitong tumama sa pinto. Agad din itong nawalan ng malay. Natigilan sa sobrang pagkagulat ang mga natitirang bantay. Dito na unting umusbong ang galit sa kanilang mga dibdib. Kabanata 4418. Isang move na gawang talunin ng lalaking ito ang isang bihasang Royal Guard sa loob lang ng isang pag-atake. Mayroon palang mga ganitong klase ng tao sa Great East. Huminga rito ng malalim si Yvette. Nanigas ng husto ang magandang itsura ng kanyang mukha habang bumubulong sa kanyang sarili. Masyado nang nakakatakot ang lakas ng taong iyon. Hindi na nagawa pang kayanin ng kanyang mga tauhan ang bawat pag-atakeng binibitawan nito. Dito na napatingin si Yvette sa makaliskis na kamay ni Sergio na siyang ikinagulat niya ng husto. Nagmukhang isa sa mga ginagamit na teknik ng Five Poison Sect ang kaliskis na iyon. Isang matalinong babae si Yvette kaya alam niya na sa dinami-rami ng mga sekta sa Nine Mainland na gumagamit ng lason. Tanging ang Five Poison Sect lang ang may kakayahang magpalaki ng mga nakal-alasong mga insekto hanggang sa magkakaliskis ang kanilang mga kamay. Kaya agad na naisip ni Yvette na ang lalaking ito ay isa sa mga elite ng Five Poison Sect. Pero masyado pa rin siyang nagtataka rito. Kilalang kilala na ni Yvette ang Five Poison Sect. Nakita na niya ang lahat kabilang na
sina Kendall at ang mga elder, pero ito palang ang unang beses niyang makita. Ang lalaking iyon, kailan pa nagkaroon ng ganito? Kahosei na cultivator ang Five Poison Sect. Paanong hindi niya nalaman ang tungkol dito? Napasimangot si Yvette kay Sergio, habang iniisip ang tungkol sa bagay na iyon. Wala siyang kaalam-alam na hindi miyembro si Sergio ng Five Poison Sect. Nakuha niya lang ang mga teknik na ito kay Kendall sa pamamagitan ng hindi kaaya-ayang mga pamamaraan. Pagkatapos ng 2 segundo ay agad na nagising sa katotohanan si Yvette. Dito na siya sumigaw ng hawakan ninyo siya. Ang kanyang naging pakay sa pagpunta sa Great East ay para hanapin ang Five Poison Sect. Kaya, hinding-hindi niya pakakawalan ang lalaking ito kahit na ano pa ang estado nito sa Five Poison Sect ngayong nakaharap na niya ito. Agad niyang itatanong dito kung nasaan si Kendall sa sandaling mahuli niya ito. Sumabog ang internal energy ng mga natitirang Royal Guard nang marinig nila ang utos ni Yvette sa ere. Dito na, sila biglang sumugod sa direksyon ni Sergio. Hindi naman nagpanik dito si Sergio at sa halip ay tumawa pa ito habang sinasabi na, iniisip mo ba na mahuhuli mo ako dahil marami kayo? Mukhang ino-overestimate nyo na naman ang inyong mga sarili. Mabuti na lang at maganda ang mood. Kung ngayong araw, agad na sumabog ang internal energy ni Sergio habang sinasabi ang huling salita bago sumabog habang lumulutang sa gitna ng ere. Dito na, siya nagpakita ng arroganting itsura sa kanyang mukha. Masyado nang masikip ang kwartong ito para sa gagawin niyang teknik. Sigurado akong katapusan mo na. Isa kang bastos at walang kwentang lalaki. Agad na tumigas ang itsura ni Yvette. Hindi siya sumagot pero hindi na napigilan pa ng kanyang mga bantay ang kanilang galit habang sumusugod. Paaban, sumabog ang enerhiya ng mga bantay nang lumutang ang mga ito sa gitna ng ere habang kumakalat sa paligid ang kanilang mga aura dito na parang tumigas ang hangin sa paligid ng bayan na ikinatakot ng mga taong nasa paligid. Pinili ni Yvette ang mga Royal Guard na kanyang isinama kaya ang bawat isa sa mga ito ay mayroong lakas at tapang para lumaban. Masyado na itong interesante. Hindi na nagpakabait si Sergio nang naramdaman niya ang aura ng mga Royal Guard pero hindi naman siya nainerbiyos sa mga ito. Naging confident pa rin siya matapos niyang makuha ang lakas ni Kendall. Lumapit kayong lahat sa akin kung ganoon. Ito ang mga salitang lumabas sa mga labi ni Sergio habang lumalabas ang nakalalasan na enerhiya sa kanyang katawan. Dito na sabay-sabay na sumabog ang nakakatakot na enerhiyang bumuo ng isang nakalalasan at kulay berdeng hamog. Sa ere, agad na lumipad at kumalat ang hamog sa direksyon ng mga Royal Guard. Masyado itong nakalalasan. Uminom na kayo ng mga immunization pills ngayon din. Agad na natakot dito ang mga bantay. Kaya mabilis na nagsiinom ang mga ito ng mga pill. Mataas na ang estado ng mga bantay na ito kaya nagawa na nilang maghanda ng ilang piraso ng mga pill para dalhin kung saan man sila magpunta. Kumunat naman ang noo ni Sergio habang nagpapakita ng isang nanlalakong ngiti. Huwag nyo na sayangin pa ang inyong lakas. Hindi magagamot ng kahit na anong pill ang lason ko. Hintayin nyo na lang ang inyong mga kamatayan. Agad na bumalat ang nakalalasong hamog sa mga Royal Guard habang sinasabi ni Sergio ang mga bagay na iyon. Yar! Agad na nalanghap ng ilang mga Royal Guard ang hamog. Mabilis na umangat ang pagpapanik sa kanilang mga dibdib habang dahan-daang namamanhid ang buo nilang mga katawan. Tama nga ang lalaking iyon. Walang kahit na anong panama ang mga ininom na pill ng mga Royal Guard sa lasong nilabas ni Sergio. Kabanata 4419. Masyadong naging tapat at matapang ang mga Royal Guard na ito. Agad pa ring sumugod ang mga bantay ng buong lakas kahit na nalasan na ang mga ito para labanan si Sergio sa gitna ng ere. Pagkatapos ng 5 minuto ay biglang bumagal sa paglipad ang mga bantay ng dahil sa epekto ng lason sa kanilang mga katawan, at sa huli ay nagawa pa rin silang talunin ni Sergio. Dito na nahulog ng paisa-isa ang
Mga Royal Guard ni Yvette. Bumagsak at humilata sa lupa ang mga bantay habang ipinapakita ang namumutla at nanghihina nilang mga mukha. Dito na tumingin ang isa sa mga bantay kay Yvette para magsalita, gamit ang nanghihina niyang boses. Panipi, pasensya ka na, kataas-taas ang binibini. Hindi na siya hinintay pang matapos ni Yvette. Iniling lang nito ang kanyang ulo habang sinasabi na, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Sadyang malakas lang ang ubod ng samang lalaki na ito. Dito na siya sumigaw kay Sergio. Nasamahan ng nanlalamig na tingin. Ang napakagandang itsura ng kanyang mukha. Masyadong malakas ang lalaking ito. Kaya mapipilitan niyang gumawa ng hakbang laban dito. Kasalukuyan ang nagtipon-tipon ang mga usyosero sa paligid ng marinig. Nila ang tunog ng laban, pero walang kahit na sino sa kanila ang nakalapit. Wala nang nagawa ang mga ito kundi panuuri ng dalawa mula sa malayo. Sok, sok, sok. Hindi naman nagpanik si Sergio nang makita niyang magalit si Yvette. At sa halip ay agad itong nagpakitang arroganteng ngiti habang tumatawang. Sinasabi na, huwag mo akong tingnan ng ganyan, magandang binibini. Mukhang gusto mo rin akong labanan kung titingnan ng maganda mong mukha. Nagpakita si Sergio ng nakakdiri at manyak na itsura habang sinasabi na, wala kang panama sa akin. Mas maigi, kung susuko ka na lang ayoko. Talagang manayra ng magagandang mga bagay. Naging arrogant ng husto si Sergio. Matapos nitong manalo ng ilang beses, agad na umangat ang dibdib ni Sergio. Nang makita niya ang mga tao sa paligid, dito na mas lumaki ang kanyang ulo. Itikom mo na lang bibig mo. Nanlalamig na sumigaw si Yvette, habang lumilipad sa ere para labanan. Nang harapan si Sergio, napuno ng galit at inis ang tingin ni Yvette kay Sergio. Hindi ako makapaniwala na hindi ka matalo ng pinagsamang lakas ng aking mga tauhan. Pero huwag ka pa ring magpadalos-dalos. Hindi mo alam kung mas malakas na sa iyo ang taong kaharap mo. Hindi na nagdalawang isip pa si Yvette. Dito na niya inilabas ang enerhiya ng kanyang fin na kaluluwa habang sumasabog ang nakakatakot na aura sa ere. Dito na biglang tumigil ang pagdaloy ng hangin sa paligid. Kahit na hindi niya nakuha ang lahat ng mga chant ni Skyler, masyado pa ring naging maparaan si Yvette para makontrol ang Fin Soul Takeover. Hindi ito magtatagal pero magagawa niya pa ring kontrolin kung kailan mangyayari ang Fin Soul Takeover. Dito nan'adyang mas confident si Yvette. Laban kay Sergio, dadalhin kita sa impyerno. Dito na lumabas ang mga salita sa mga labi ni Yvette. Itinaas niya ang kanyang mga kamay bago ibagsak papunta sa direksyon ni Sergio. Nagmukhang magaan ang pag-atakeng ito pero masyado pa rin itong naging mabilis. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Sergio nang makita niya ang napakatinding lakas na nagmula sa katawan ni Yvette. Dito na kumabog ng husto ang kanyang dibdib. Hindi na siya makaiwas pa sa tamang oras. Kaya wala na siyang nagawa kundi gamitin ang kanyang internal energy para salubungin ang pag-atake. Hindi na nagdalawang isip pa si Sergio. Agad niyang ginamit ang buo niyang internal energy para salubungin ang pag-atake ni Yvette. Hindi niya inasahan na magkakaroon ng ganito katinding lakas ang napakahinhing binibini na ito. Agad na nang nagsisi si Sergio sa pagiging arrogant nito kanina, hinding-hindi niya ito magagawa kung alam niya lang na ganito kalakas si Yvette. Pero huli na ang lahat para magsisi. Thump! Nagpalitan ng pag-atake sina Yvette at Sergio. Isang nakabibinging sigaw ang narinig sa buong bayan na sinundan ng isang napakababang ingay mula kay Sergio bago ito tumalsik sa layong 100 metro sa ere bago bumagsak ng malakas sa lupa. Kahit na nakuha niya ang lakas ni Kendall, isa pa ring Martial King si Sergio. 3 araw na ang nakalipas. Wala itong kahit na anong panama kay Yvette. Kabilang din sa lahi ng Fin si Yvette. Kaya mayroon din itong enerhiya mula sa Fin nitong kaluluwa. Ito ang dahilan kung bakit hindi ito tinablan ng lason, kaya nagawa niyang talunin si Sergio sa loob ng isang round. Hindi na napigilan pang mga usyosero ang pagkagulat ng mga ito.
Ito nga ba ang lakas ng isang cultivator? Napakalakas. Kasabay nito ang pag-iyak sa tuwa ng mga nagpapagaling sa lasong mga Royal Guard sa lupa. Kabanata 4420. Mabuhay ang mahal na Empress. Isang beses lang nitong inatake si Sergio pero naging sapat na ito para pabagsakin ang hayop na iyon. Isa ka nga talagang manlalakbay ng mundo. Dito na dahan daw ang lumapit si Yvette kay Sergio habang nanlalamig, na sinasabing pero nandito ka para biktimahin ang mahihina at abusuhin. Ang iyong lakas, dapat ba kitang buhayin o patayin? Hindi naging malakas ang kanyang boses pero nagpakita pa rin ito ng awtoridad na hindi makukwestiyon ng kahit na sino. Hindi na makahinga ang sinuman sa aurang bumalot kay Yvette. Dito na nagpanik si Sergio. Agad na nawala ang kanyang pagka-arrogant at inis sa kanyang mukha habang napapalunok siyang nagmamakaawa kay Yvette ng buong lakas. Aking, kagalang-galang na binibini. Hindi dapat kita binastos kanina. Nakikiusap ako sa iyo na huwag mo akong patayin. Mangiyak-ngiyak na si Sergio noong mga sandaling iyon. Inakala niya na magkakaroon siya ng tiyansa na makasama ang isang napakagandang binibini. Pero hindi niya inasahan na makakaharap siya ng ganito kasindek-sindek na binibini. Parang naghukay na siya ng sarili niyang hukay nang gawin niya iyon. Kasabay nito ang matinding pagkagulat na kanyang naramdaman. Masyadong nakakatakot ang enerhiya ng babaeng ito nang sumabog ito sa kanyang harapan na umabot sa punto na kung saan hindi na niya kinayang harapin pa ang kahit isang pag-atake nito. Masyado itong hindi kapanipaniwala. Nanatiling walang emosyon si Yvette, habang hindi pinapansin si Sergio. Hayop ka talaga, hindi na nakapagpigil pa ang isa sa mga Royal Guard habang galit na sumisigaw kay Sergio. Ito ang kamahalang si Yvette Lane, ang Empress ng New World. Mangmang, binastos mo ang kamahalan ng manggulo ka rito, kaya dapat lang na hindi ka na mabuhay. Nagsalita na rin ang iba pang mga Royal Guard nang marinig nila ang mga sinabi ni Yvette Lane. Patayin na natin ang hayop na ito. Kamahalan, walang magandang may dudulot ang isang ito sa mundo. Oo nga, magiging maganda ito para sa mga tao. Walang tigil na maririnig ang mga sigaw ng bantay sa paligid na nakapagpanginig sa takot na si Sergio. Naramdaman niya ang pagkablangko ang kanyang isip. Hindi na siya nakapag-isip pa ng diretso. Noong mga sandaling iyon, ang babaeng ito ay ang Empress ng New World. Kaya pala napakaraming mga mahuhusay na lalaki sa kanyang tabi. At masyado rin siyang naging malakas. Napaluhod na lang si Sergio sa sobrang pagkagulat. Dito na siya paulit-ulit na yumuko kay Yvette. Patawarin niyo po ako, kamahalan. Pakiusap. Patawarin niyo po ako. Masyado po akong naging ignorante ng mabastos ko po kayo. Pakiusap. Huwag niyo po akong patayin. Natigilan din ang mga usyusero sa paligid. Dito na sila napaluhod ng paisa-isa. Sino nga ba ang mag-aakala na magpapakita ang Empress ng New World sa isang maliit na bayang kagaya nito? Bahagya namang napabuntong hininga si Yvette habang kamakaway sa mga tao sa kanyang paligid. Tumayo kayong lahat. Hindi ako nagpunta rito bilang isang Empress. Kaya hindi nyo na kailangan pang magbigay-pugay sa akin. Dito na lumingon si Yvette kay Sergio. Bago ito nanlalamig na tanungin ng sasabihin mo kung nasaan si Kendall Jones ngayon din kung gusto mo pang mabuhay. Mabilis na nagpakita ng hindi mapigil ang galit at frustration ang mukha ni Yvette nang banggitin niya ang pangalan ni Kendall. Tinupad ni Skyler ang kanyang pangako nang isulat nito ang reverse Finsoul Takeover chant, pero agad siyang pinagtaksilan ni Kendall. Inabsorb nito ang fiend na enerhiya ni Skyler bago kunin ang chant na para sa sumpang nanatili sa kanyang kaluluwa. Nakahanda siyang itaya ang lahat para makuha ang chant na mag-aalis sa Finsoul Takeover sa kanyang kaluluwa. Si Kendall Jones. Dito na biglang nagbago ang itsura ni Sergio habang maingat na sinasabing, pasensya na pero hindi ko alam. Dahan-daang umatras si Sergio gamit ang kanyang mga tuhod habang nagsasalita para lumayo kay Yvette. Takot na siyang bastyusin pa ito.
Hindi mo alam. Mabilis na kumunot ang noo ni Yvette habang walang pasensyang sinasabi na, mas naging mahusay ka kaysa sa mga elder ng 5 Poison sect kaya sigurado ako na isa kang malakas na miyembro ng sektang ito. Iniisip mo ba naniniwala ako sa iyo? Nang sabihin mo na hindi mo alam kung nasan si Kendall, sabihin mo na sa akin kung nasaan siya ngayon. Ikokonsidera ko ang pagbibigay SIO ng awas sa sandaling magsabi ka sa akin ng totoo. Well, wala nang nagawa pa si Sergio habang dahan-daang umaatres kay Yvette. Walang tigil niyang inisip kung ano ang kanyang isasagot kay Yvette. Nakatakas si Kendall sa kuweba kaya hindi na niya ito mahanap hanggang ngayon. Kaya paano niya malalaman kung nasaan ito? Siguradong hindi siya paniniwalaan ng Empress kahit na magsabi pa siya ng totoo. Ano na ang kanyang gagawin? Habang umaatres ang takot at nag-iisip na si Sergio, may isang bagay na nahulog mula sa kanyang bulsa. Isa itong scroll na may gintong outline na kuminang sa ilalim ng liwanag. Ito ay walang iba kundi ang chant na isinulat ni Skyler para sa kanya. To be continued.